Oh my god. Okay, she is letting go right here. This is the first time we see her in such rage. 2, 3, mabuhay! Hey, kamusta ang lahat? Hi everybody, I'm Pierre, and welcome to Neon Reactions. Folks, it is time for Cly once again, my beanie beanie, and yes, I have been missing her. I am so sorry. We skipped the Sunday episode. Yes, I was tired. I did a few other videos. I watched 2 movies and it was just my screen time was just too much on Sunday, so I skipped it. But here we are today. We are back. The last thing we saw was that the big secret finally came out. The big secret of the letter that Salvi had found, and yes, Maria Clara was told by Salvi what the secret was, and she is, to say it in British words, she is not amused. Yes, things are going to get difficult for Damaso now. I think that is going to change some of the ways people think about if it comes out. The ways people think about him and the ways he has to tread now. He's walking on thin ice now, and that can change a whole lot for him. So maybe we'll see a not that loud and angry Damaso in the future, or maybe he'll just go crazy. He'll just go out and, won't care about anything anymore. We will see. Folks, before we dive in, don't forget to hit that subscribe button, like and share the video. All my socials are down in the description. This episode here will be over on Patreon without the filter. And if you have anything to tell me, the comment section is the place to go. But now it is time for our wonderful Beanie Beanie Cly. Let's go! Amigo Luciento, hindi ako humingi ng permiso sa'yo. May balak pala akong umakyat ng ligaw sa iyong kaibigan. Hindi mo naman kailangan humingi. You don't ng need my permiso, permission, amigo. my friend. Malaya kang suyuin siya kung nais mo. Ngunit isa lang sana ang hihingin ko sa'yo. Huwag mo lang sanang paglalaruan at sasaktan sa hinihiling Cly. Nangako ako. Good man. Bumalik na rito sa San Diego ang asawa ni Sisa. Batid mo bang lulong si Pedro sa pagsasabong? Kataka-taka kung saan siya kumuha ng kwartang pambili ng tandang. Magandang umaga po, Senyorita Maria. Ipinapasundo po kayo ng kura. Pakisabi na lamang kay Fraile Salvi na may mahalaga kaming paroroonan. Ngunit lubang mahalaga raw po ang pakay niya sa inyo, Senyorita. Lalo na tungkol raw po ito kay Senyor Crisostomo Ibarra. Napaisip po ako sa usapan nyo kanina ni Peloso Potasio tungkol sa cancer ng bayang ito. Maging ako din ay napapaisip sa mga sinabi niya. Pinilit kong palagpasin ng mga baluktot na gawain ng mga fraile ni Padre Damaso, lalo na siya ay ninong ng aking nobya. Curious talaga ako eh. Bakit ba sobrang pakailamero na lang ng Padre Damaso na yan sa buhay ng dalawa ni Senyorita? Paano kung sabihin ko sa iyo? This is the revelation of that to Maria Clara shattered her world. Na may hawak akong liham ng iyong ina para kay Padre Damaso na magdadala ng isang malaking kahihiyan pagkat ang nilalaman ng liham na ito, hindi si Kapitan Tiago ang iyong tunay na ama. Ang iyong tunay na ama ay walang iba kung hindi ang iyong pinakamamahal na ninong Whoa. na si Padre Damaso. Whoa. Madre mia, yung reverencia. Hindi ho kayo dapat gumagawa ng mga kasinungalingan laban sa aking ninong. It's not a lie, I Sa isa ring guess. banal na sugo ng Diyos. Well, Imposible. no. Ito ako sa Fiona Sono Horrible. Ngunit ang liham na ito ay magpapatunay na hindi ako gumagawa ng istorya. He's going to give her the letter. Going to let her read it herself. At para mabasa ko yan, ang kapalit ay ang mga liham ni Crisostomo. Para kay esto do esto, Padre.
Yes. Why is he doing that? Tell us your real reason. Para mapigilan ang aming pag-iisang lindip? O para makahanap ng ebidensya laban kay Crisostomo? Nang sa gayon ay marahil ay palabasin sa asobispo na tunay siyang masamang tao? Wait, are we recording? The timer is running. We've got... Okay, I was just... Forgive me. Na hindi siya naniniwala sa Diyos at sa mga file? At isa siyang erehe? Maria Clara, no. Yun ba ang iyong hangarin, Padre? Para makuha niyo ang mga liham ni Crisostomo? Oh, she's Upang idiin ang aking she's nobyo? getting mad. Iho, ipagpalagay na natin na papayag ang aking primo sa hinihingi mong kasalan. Subalit, sino naman ang magkakasal sa inyo? Gayong galit sa iyo ang mga pare. Sumulat na po ako ng liham sa Arsobispo upang iparating ang pasasalamat ko sa kanya. Yes. At kung maaari po sana ay siya mismo ang magkasal sa amin ni Maria. Tiwala po ako na papayag siya. Oh Diyos, misericordioso! Napakaswerte talaga ni Maria. Tiyak na kaiingitan siya. Pero mo, ang arsobispo pa ang mismong magkakasal sa kanya. At bukod po riyan ay nangako rin ng Kapitan General na siya ay magiging ninong sa aming kasal. Ay, Crisostomo, ano ang magiging laban ko sa Kapitan General at Arsobispo? Well, see, you're only that little pawn of Damaso and Salvi. You're just that little minion that they keep pushing around. Yep. Woof woof. Sino ako para tumanggi? Yeah. Bueno, pumapayag ako na kayo ay mamanikan. Okay. Bukas na lang natin ang gabi gawin para kahit papano ay makapaghanda tayo. Maraming salamat po, Tio. Oh my God. But the problem now is it's not his decision to make. He's not the papa. Yep. Oh God. So let's not be too smiley here. Let's just, Cly can be smiley. I like Cly smiley. I like Cly, period. Kung tunay na mabuting tao ang iyong Ginoo, Maria, at wala siyang ginagawang pagkilos na laban sa amin, o di kaya't sa pamahalaan ng Espanya, ano ang iyong dapat ikabahala na ako'y makakabasa ng inyong mga liham? Lalo't kapalit ang liham na ito ng iyong ina. Na magpapatunay ni si Padre Damaso ang iyong tunay na ama. Gusto na, Padre. Sakit ng isipin, pero iyon ang katotohanan. Namatay sa panganganak ang iyong ina, kung kaya't ang lihim sa tunay mong pagkatao ay hindi na nabunyag pa. Maliban sa sulat na ito na natagpuan ko sa gamit ng fraile. No, Maria. No. Kapalit ang mga liham ninyo ng iyong nobyo. Ito'y magdadala ng isang malaking eskandalo kay Kapitan Tiago. Lahat kayo mapapahiya. Kaya ibigay mo na. Oh, he is such an evil Palit person. dito, nasigurado ako magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Ako'y maghihintay lamang dito, Maria. Ngunit binabalaan kita. May hangganan ang aking pasensya, Maria. Oh, he's threatening now. Oh, I mean, he just leveled up on the evil staircase, right? He just went
Wow. Okay. Are you proud of yourself? Sa wakas, tuloy na ang kasalan. Sobrang saya ko po para sa inyo ni Maria Clara, sir. Pero, saan pa po ba tayo pupunta? Sasadyain lamang natin si Fidel dahil nais ko sana siyang isama sa aking pamamanigan. Ah, naku sir, kayo na lang po. Ayoko makita yung bastos na yun. Nakawan ba naman ako ng halik? Kapal ng mukha. Sus, Jose. Kung nagawa niya ang kalapastangan na yun, ay nararapat lamang nabigyan kanya ng katarungan. Correct! At sa lalong madaling panahon, ay nararapat lamang na ikaw ay kanyang pakasalan. Kasal na hindi ko tatanggihan. Pagkus ay akin pang papaboran, katanda ko siyang panindigan sa kahit saan mang simba. At anumang araw na ating mapag-uusap. Hoy. Hi, hi, hi. Hindi ako luka-luka na magpapakasal sa'yo. I'm not insane enough to marry you. Okay. Hindi mo ako makukuha ng ganun-ganun lang, Fidel. Tsaka isa pa, ang bata ko pa, ang dami ko pang pangarap sa buhay. Kaya, kasal? Sakalin kita dyan. Yup. She's a wild horse to tame. Oh my God, I love her. Hele, bago Fidel. Amigo, sinasabi ko sa iyo na hindi basta-basta maaamo ang ating mabangis at kakaibang kaibigan. Amigo, aking sinasabi sa iyo na siya ang pagsubok ng Diyos Oh, okay. sa akin sa mundong ito. Ngunit ganun pa man, ay tanggap ko nang siya ang aking tunay na iniibig. At maniwala kang wagas ang aking hangarin at alibughang dalaga. For the stubborn young lady. Mapalad ka kung iibigin ka niya. Sapagkat si Bilbining Clay ay tunay na kakaiba. Lalo't siya ay may talino at paninindigan sa buhay na mahirap mapantayan ng iba. Very true. Kaya't labis kong ikagagalak kung kayong dalawa magkakatuluyan. Dahil kayong dalawa ay labis na mahalaga sa akin. Well said. Well said. Ayun na. Let's go. Mabuti naman. At pumayag ka sa inunulog ni Crisostomo sa'yo. Bakit hindi ako papayag? Mas higit nga makapangyarihan ng Arsobispo at ang Kapitan General kaysa kay Padre Damaso. Huwag lang lalong galitin pa ni Crisostomo ang mga fraile. Hayaan mo na si Maria ang magrenda sa kanya. Sinasabi nga nila na ang lalaki ay tumitino daw pag magkakapamilya na. Okay. Totoo yan, Prima. Sayang nga lang namatay ng maagang aking asawa. Di akong pagmamalaki niya ang aming anak. Oh, okay. The revelation will hit you hard. All of you. Siyang tunay. I mean, Tiago is playing a game. He knows it. At napalaki natin siyang magalang at reliyoso. And she's furious. She's got the fight in her eyes. Okay. Confrontation. Girl, those shoes might be just a little bit too small for your feet. Oh, she's going directly to Damaso. Maria Clara, anong ginagawa mo rito? Alam mo bang papunta pa lang sana ako sa inyo, dadalaw bago ako lumuwas ng Maynila? Totoo po ba? Ninong, aking kagalang-galang na inaama,
Ano yan? Bakit matamis? Totoo po ba na kayo ang aking tunay na ama? Oh. Oh. Damaso, the silence and that stare said it all. Saan mo naman nabalitaan ang walang basihang informasyon na yan, ha? Kanino? Kanino? Kay Crisostomo? Ha? Huwag niyo kong idama si Crisostomo dito. O kung wala siyang kinalaman, sino? Sinong naninira sa akin? Huwag niyo na rin alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lang ako. Oh, she's good. She's good. Kayo po ba ang tunay kong ama? Well, be a man and not a piece of walking crap. Kaya ba nililihim niyo ito sa akin? Dahil makakasira ito sa inyo? Kung sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan ito. Look at her. She's like that lioness, that mother of lion cubs. She's like, don't you dare, I'm gonna. She's about to rip his throat out. Huwag na kayo magtangka magsinungaling pa sa Yeah, akin. don't you dare lie. Lalo na nasa tahanan tayo ng Diyos. Batid niya ang katotohanan. Kaya magsimula na kayong magkumpisa. So you better start confessing, Father. Father has a double meaning now. Whoa, she's dropping bars here. Solo dime la verdad de una vez. Are you going to admit it? Hindi mo maaring sabihin ito kay Tiago. Oh. Masasaktan siya eh. Masasaktan si Tiago. Makakasira ito sa kanya. And now he's playing the hurt man. Please don't tell him about the secret. It will ruin his reputation and his family. And it's, yeah. Don't pull that card, bro. Iya. Sisira ang lahat ng pinaghirapan namin. No, everything you worked so hard for will be in vain. Harap ka ng isang magandang buhay. Naintindihan mo ba, anak? Oh, anak, okay. Naintindihan mo ba? Ha? Kung kayo ay totoo nga. Totoo nga na kayo ang aking tunay na ama. Ika na. No me toques! Oh, yes. Hindi mo ka maniwala na ang buong pagkatao ko ay isa pa ng malaking pagkapanggap at kasinungalingan. Oh, yes. Scream at him. Kasi fruto de una relasyon moral. Pinalaki niyo ako lahat na may takot sa Diyos. Ngunit ikaw! Ikaw na aking tunay na ama! You are the least God-fearing. Ay isa pa lang makasalanan bahay. Pero eres un hipócrita! Enseña la bondad! Ayaw ko na makita ay makausap ka, Padre. Sumpain nawa tayong lahat
ng Panginoon! Oh my God. Okay, she is letting go right here. Oh my goodness. She is angry. Wow. This is the first time we see her in such rage and despair all at once. Wow. Yep, and you gotta figure out who gave her that message, who told her about it. Maybe it was your little coughing puppet there. Yeah, go cry in your... There was this one song by Billy Joel. I am and always will be a giant Billy Joel fan. And one of his really, really old songs was Big Shot. And there was this one sentence, "Go home and cry in your coffee, but don't come bitching to me." That is exactly right here what I want to tell him. Yep. Yep. Say a couple of prayers. Get yourself that whip and do some of this. I do not feel any pity for him. Zero. Oh, and now... Kaloka naman eh. Romantic at happy ending na ang feels ng kwento. Apple pa tong si Kim. Uh-oh. Maria Clara? Senorita! Oh. Ano nangyari sa inyo? Bakit ka umiiyak? Mag-isa ka lang. Oh my God. Is she going to be honest with Cly? Truthful? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Senorita, kaibigan mo ako. Pwede mong sabihin sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit ka ba umiiyak? Senyor, ihahanda na po namin ang inyong mga pagkain para madala po bukas sa inyong pamamanikan. At muli, ang aming pagbati sa inyo ni Senyorita Maria. Maraming salamat, mga dong. Sige po, senyor. Very nice. Senyor, may naghahanap po sa inyo. Sino daw? Yes, who is it? Gandang araw sa inyo, senyor. Oh. Oh, Manhin, Elias. hindi kita ibig ipahamak. Ngunit mahalaga ang aking sadya sa iyo. Senorita, paano kita matutulungan kung hindi ka magsasalita? Lo siento, Cly. Ngunit wala makakatulong sa akin. Kahit ikaw pa. Kaya hayaan mo na lamang ako. Nasarilinig ko na lamang ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Senorita, hindi kita maintindihan. Oh, yeah, don't, yeah. Pero kung ano man yan, huwag mo nang problemahin. Dahil kinausap na po ni Sir Ibarra si Kapitan Tiago. Nagpaalam na siya ng formal at pumayag ang papa mo. Kaya bukas na bukas, pupunta kami sa inyo para mamandikan. Yep. Senorita, sabi ba akong mali? Bakit naman sa lahat ng hihingan ng kamay, ikaw ang hindi masaya?
Hindi pa dapat matuwa ka pa dahil Gina ang kasal niyo ni Sir Ibarra. Hindi na ako karapat-dapat para sa isang malinis na Ginoo na kagaya ni Crisostomo. No, that's the wrong way to think. That's the wrong way to think. Senorita. Andeng, nasaan si Maria? Hindi ba't kayong dalawang magkasama? Paunmanhin po, senyor. Bigla na lang po siyang nawala sa simbahan kanina, kaya po... Maria, saan ka ba nang galing? Oh. Maria, anak, ano ba nangyayari sa'yo? Clarita? Andeng, iwan mo muna kami, por favor. Papa. Patawarin niyo kami. Kung may nagawa ko kami pagkakamali. Oh, God. Nasyendo, Papa. Anong nangyayari? Ba't kanya sinasabi mo sa akin, Iya? Bakit ka lumuluha, Is she going to say it? Wala po, Tia. No, not wala. Damis ko lang po pinahahalagahan. Ang sakripisyo at ang pagmamahal na ibinubuha sa akin ng aking papa. Napakapalad ko po na ako yung tinanggap at minahal ng lubos. Maraming salamat po. Muchas gracias po. That should ring a little bell in his head. Just her saying, thank you that you accepted me and raised me, you know, that should ring some little tiny bell in his head. Or does he not know that the padre had something with his wife? I was in the mindset that he knew from the beginning, and like to cover up all of that, he stepped in and said, okay, I will officially be the father, you know, and he was in debt to Damaso all these years. But if he didn't even know, it would be even worse, because wow, okay. Maybe it doesn't ring a bell because he's oblivious of the whole thing. Oh my God. Ginoo, humihingi na ang ating mga kababayan ng mga totohanang reforma sa pamamalakad ng mga Guardia Civil, ng mga praile, at lalo na sa mga hukom na dapat ay magbigay ng walang kinikilingang hustisya para sa lahat. At paano sa iyong palagay may sasakatuparan ng mga reformang ito? Isang halimbawa ay ipaunawa sa mga Kastila na dapat nilang igalang ang dignidad ng lahat, lalo na mga pobre, at bawasan ang bilang ng mga Guardia Civil. Tanggalin ang pribilehiyo nila na kanilang ginagamit upang mang-abuso.
Ginoo, Good point. marami kayong mga kaibigan na nakaupo sa mataas na pwesto. Kaya kung maaari, ay hilingin ninyo sa kanila itong aking idinulog sa inyo. Elias, totoo na ating bayan ay tila'y ginugupo ng isang talamak na sakit. At upang gamutin ito, marahil ang ating gobyerno ay gumagamit ng mga pamamaraang masakit. Ngunit kailangan. Tinitiyak nila na dapat subuin ng mga gwardiya sibil ang kahit na anong krimen sa pamamagitan ng paggamit ng takot at dahas. At sang-ayon kayo roon, Ginoo? Not really. Kung ganito sa palagay ninyo gagamutin ang karamdaman ng bayan natin, ay tila mahina kayong doktor. Ngunit hindi ba't mas malalagay sa panganib ang ating bayan kung susundin ang iyong ibig na pahinain ng sandatahang lakas? Totoo. Mayroon tayong mga Guardia Civil. Ngunit anong kanilang ginagawa? Sangkapan sila ng The thing is, the civil guards are not protecting the people. They are going against the people. simbahan para paratangan ng kasinungalingan at ikulong ang mga taong kinamumuhian nila. This is basically the same thing that is happening in the USA right now. I'm just saying, you know, with all the ICE raids, with all the military being pushed onto the people, this is exactly what is happening there right now in modern days. This is. History repeats itself. Ginoo, alam niyo ito. Us humans, we are too stupid to learn from our failures in the past. Nararanasan niyo to ngayon. Dahil dito, lalo dumarami ang tinatawag nilang mga tulisan. Pagkat ang mga kababayan natin, lalo na ang mga nakakatanggap ng paniniil, wala nang tiwala sa pamamalakad ng gobyernong Espanya. Yes. May mga kamalian nga, Elias. Ngunit may kabutihan din. Isipin mo na lamang kung walang mga Gwardiya Sibil ay marahil ay araw-araw tayong sinusugod at niloloob ng mga tulisanis na iyong binabanggit. Ang mga tulisanis na iyon ay mga kriminal ngayon dahil sa gutom. At marami sa kanila ay biktima ng pang-aabuso. That's the problem. It's a circle. It's a wheel that keeps on turning that has, you know, it's the snake biting its own tail and eating itself. It really is a sickness. Out of the problems these bandits grew out of their hunger, they had to steal something to eat, became outcasts, were chased down by the guards, fought against the guards, fought back, and then, you know, it's all one thing comes to another, and it's difficult. Elias is saying the right thing. Ibarra is thinking the right thing also, but the two don't really fit together. There's that one piece missing. If you take away the guards, you still have the bandits. They need some sort of a new social structure where they don't have to be the band. They don't have to steal the necessities for life. They can live on what they have, you know. What they have would suffice to live, but it does not at the moment. It's yes. This is our modern days too. This is exactly what's happening with us today. I mean, not here where I am, not in that extent as it does overseas, but yes, one thing comes to another. If the balance
gets taken out of... Kaya ngayon lumalaban I should upang shut up magkaroon ng now. katarungan. This is not a political TED Talk, okay? We're watching Beanie Beanie Kailangan ng Clyde. higit na pagsisiyasat ang iyong mga tinuran, Elias. Ngunit kung totoo ang iyong sinasabi ay maaari akong sumulat sa aking kaibigan sa Madrid upang humingi ng tulong at dumulog sa hari ng Espanya. Kung ganoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutiang loob. Elias, kahit na ako ay lumaki at nagkagulang sa Europa, maniwala ka. Mahal ko ang bayang ito dahil naririto ang aking kaligayahan. At ako, mahal ko ang aking bayan dahil sa aking nalasap na kasawian. Mahal ko aking bayan. Kung isasalaysay mo sa akin ang iyong buhay, marahil ay magbago ang aking kuro-kuro kapag narinig ko ito. Good. Kaya't maaari ko bang malaman ang iyong pinagmulan? That's a good start. Get to know each other. The roots, where did you come from? Ang aking ninuno ay nagmula sa Maynila. Elias just sits down now. Wait, I'll write you down my MySpace link. At nagtatrabaho noon sa isang mayamang negosyanteng Kastila. Ngunit isang araw ay nasunog ang kanyang kumpanya. Nadamay pati ang mga katabing bahay. Kaya naghanap ng masisisi ang amo ng aking lolo. Ang aking ninuno ay isinuplong at pinarusahan kahit wala namang kasalanan ng aking lolo. Mula noon ay nilayuan siya ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Wala ni isa ang tumanggap sa kanya upang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Dahil dito, ang kanyang asawa ay napilitang mamalimos. Ni isa ay walang tumulong sa kanya. Sino ba naman maniniwala sa asawa ng isang manununog? Dahil sa kagipitan, kaya ang aking lola ay napilitang ikalakal ang kanyang sarili. At dahil sa lalo pang kahihiyan, kaya nanirahan ng aking pamilya sa bundok nang malayo sila sa makakating dila at mapanghamak sa kapwa. Ngunit isang araw, natagpuan ng aking ama ang aking lolo na wala ng buhay. Nasaksihan rin ng aking ama ang kamatayan ng aking lola dahil sa sama ng loob. One thing leads to another. That is, Dahil naging ulila na ang aking ama, kaya kung saan-saan siya nakarating, hanggat nakahanap siya ng pagkakakitaan sa isang hacienda. At doon ay umibig ang aking ama. Okay, wait a second. One thing, he said the word hacienda, which is estate in Spanish. Is that word also used in Tagalog? Or is he mixing Spanish and Tagalog at the moment? Sa isang dalagang anak ng isang mayamang senyor. Ang aking ina. Oh. Ngunit nakatikim man ng kaunting pag-asa at pag-ibig ng aking ama sa aking ina. But then Tulad naman ito ng mayamang pamilya ng aking ina. I was just about to say so, but then her family didn't approve of it.
ang kanilang relasyon. Pinahuli, pinukulong ang aking ama. At hindi na namin makikilala kailanman. Gayunpaman, ay nagsilang ang aking ina, isang kambal. Yun ay ako at ang aking kapatid. Tulad ng aking ama noon, kahit papaano, somehow, ay nakatikim ako ng kaunting kaginhawaan, karangyaan, dahil sa kayamanan ng aking pamilya. Ngunit tila may sumpa sa dugong nananalaytay sa akin. Noong namatay ang aming mayamang lolo, dahil tila ay wala kaming mga papeles na nagpapatunay na may dugo kami sa aming mayamang lolo, kami ay tinakwil ng angkan. Really? Oh, wow. At kami naman ng aking kapatid ang nakaranas ng kamalasan na aming namana sa aming ama at sa kanyang ama. At nagtuloy ang sawing palad naming buhay kasama ang aming ama. Noong nagpakilala ang aming ama, doon ko nalaman ang buong salaysay ng aking pinagmulan. Na ang aming kasawian ay nagmula sa isang negosyanteng mayamang Kastila na nagparusa sa aking lolo. Ngunit nasa na ngayon ang iyong ama at ang iyong kakambal? His father is dead, huh? Namatay ang aking ama sa sakit. Ang aking kambal naman ay pinatay ng isang taong hindi ko pa nakilala pagkat walang Guardia Civil na nais na mag-imbestiga. Well, there's your story. Tulad ng iba pa nating mga kababayan, karaniwan lang ang nangyari sa aking pamilya. No. Karaniwan lang natanggapin ang ating kapalaran. Na ganito ang mundong kinagagalawan. It takes certain people to want to change society and things that have just become wrong throughout decades of being the way they are. It takes revolutionary minds to change things. And it's never easy to change like a whole country, the thought process of a whole country, everything. It's Tayo bang dalawa ay mga karaniwang nilalang lamang, senyor? Elias. Kaya Ginoo, hindi mo ako masisisi kung wala akong tiwala sa mga Kastila at Guardia Civil. At sa totoo lang, Ginoo, higit na lalo ako naniniwala ngayon na makakamtan ng bawat pamilya ng ating bayan ang katarungan kung hindi tayo papayag magpasakop sa mga Kastila. Yes. Sa tulong ng pakikipaglaban, tayo ang magpapalaya. Ngunit hindi makukuha sa paghihimagsik ang pagbabagong hangad mo. Ginoo, kung walang himagsikan, walang lalaya. Walang liwanag na sisilayan ang bayang ito. Kailanman ay hindi ako sasali sa ganyang klaseng pagkilos. Kung ganon, Senyor, magkaiba nga tayo. Ngunit tandaan mo ito. Hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. Dumarami ang inyong mga kaaway at tinitiyak ko, hindi sila titigil. Mawasak nila ang inyong mga pangarap. Wawasakin kayo at papaslangin.
Gaya ng aking mga ninuno. Gaya ng aking mga kadugo. Gaya ng iyong ama. Oh. But he has a very, very good point there. He has a very good point. Yep, and he's right. Matutulad lang kayo sa kanila. And comparing that to Ibarra and Ibarra's father now in this whole discussion pushed it so much closer to Ibarra and the whole thought. Because that's making his wheels work up there now and thinking, yeah, actually, yes, it was the Spaniards who got my father imprisoned and in the end killed. And yes, I am having all these problems at the moment because of who? Well, yes. He's a good talker. Elias is a good talker. Primo, hindi kaya dapat sabihin natin kay Padre Damaso ang tungkol sa pamamanhikan ni Ibarra bukas? No. Kasi paano yung pagkabigla na lang matapos ang lahat at malaman niya, di kaya't magalit siya. Kahit na magalit yun, ano pang magagawa niya kung kakampi na natin ang Kapitan General at ang Arsobispo? Hindi naman siya inaalala ko kundi si Maria. Isabel, hindi ka pa nagtataka kung bakit siya iyak ng iyak nung siya'y dumating? Tila kakaiba ang kanyang kinikilos, hindi ba? Just a little bit. Oo nga. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang pag-usapan natin yung tungkol sa pamamanhikan bukas. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Ano sa tingin mo ang ipahahanda ko sa mga kriyada, Primo? Yeah, he's not really thinking Senyor, about nakahanda na the po way. ang mga pagkain na dadalhin bukas. Dumaan din ho ang inyong arkitekto at kailangan daw ho kayo makausap para sa karagdagang materyales ng inyong eskwelahan. Kung gayon ay sasadyain ko siya bukas ng umaga. Aura mismo. Sige po, senyor. Gracias. Sir Ibarra! Sandali po. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Maria Clara. Nakasalubong ko po siya kanina. Iyak ng iyak. Bakit raw? Yun nga, sir eh. Kahit anong pilit ko, hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Kailangan ko siyang kausapin kung gano'n. Pero sir, ako na pong bahala sa kanya. Bukas na bukas, pupuntahan ko po siya. Gagawin ko ang lahat para mapaamin siya. Asikasuhin niyo na lang muna ang eskwelahan bukas ng umaga para makabalik kayo kagad para sa pamamanikan. Okay? Marami pa nga kailangan gawin para sa pamamanikan. Maraming salamat, Binibining Clay. I mean, they did like he was like, do you think I can marry your daughter? This is my proposal. And yes, I'll get the Archbishop to give us his blessing, and the general will pay for it all. And they were like, okay, tomorrow evening, the wedding. It's like, they didn't even give themselves like a week time to prepare. Now it's like, tomorrow evening. Oh my God. Hulog ka ng langit sa akin.
Nako, sir. Hindi ako hulog ng langit. Hinulog ako ni Mr. Torres dito. Well, Oo nga. Kailan ba ulit magpapakita yun? well, Pawakas na kasalan na Di ba sa mga teleserye, pag mga ganito eksena, ibig sabihin, pawakas na. OMG. OMG? Ending na ba? Don't OA now. Makakasal kaya talaga si Ibarra at Maria Clara? Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Oh my God. No, hindi. Hindi tragic ang love story ng Hindi. dalawang bida. Hindi. Wala naman sigurong kinalaman ng iniiyak kanina ni Maria Clara. Oh. Sana sumikat na ang araw para mapuntahan ko na siya. Bini Bini Clay. Oh. A whole family. Están mis cartas. ¿Dónde están esas malditas cartas? Oh, are we now getting a real confrontation here? Padre, Padre. akala ko nakaalis na ang inyong karwahe. Algo falta. Algo falta de mis cartas. Faltan unas cartas? ¿Qué quiere decir? Oye, Bernardo. Okay. Eres un demonio. Traidor. ¿Por qué? Padre, cálmese, por favor. Cálmese. ¿Dónde están mis cartas? At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong ipagkalat yun at isabog ang mga nilalaman nun? Diyos mio, Padre. Ano bang mga liham ang iyong pinagsasabi? Ano bang nilalaman nun kaya't kayo'y galit na galit? It's so nice watching the wolves fight over their prey. When the wolves start biting each other. Yep. Padre, otra vez. Kalmese. Kalme. Sapagkat tayo'y magkakampi. Ano't sabihin niyo na lang sa akin ang nilalaman ng mga kartas na iwan mo para matulungan kitang hanapin yung ano. Siguruhin mo lang na wala ka talagang kinalaman o nalalaman tungkol sa mga bagay na yun. Dahil kapag napatunayan ko na kahit na ako na nagtiyatyagang maging kaibigan mo ay sinasaksak mo pala sa likod, considera niya tu peor enemigo. Prior. Ang dapat mong malaman. That's all you need to know. And he's going to smile. Come on, give me one cough. One cough, please. Ah, Maria. Ito'y magdadala ng isang malaking eskandalo kay Kapitan Tiago. Kaya ibigay mo na kapalit dito na sigurado akong magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Panginoon ko, kapayan niyo ako sa aking gagawing pagpasya. Dapat ko bang isuko ang mga liham na ito kapalit ng liham ng aking ina? Yeah.
Just make a backup. You know, upload a copy into the cloud. Whichever cloud. Oh my God. Bueno, India. At anong ginagawa mo rito? Inutusan ka ba ni Maria? May ipapabigay ba siya? Wala po, Padre. Ngunit, dala ko po'y isang balita na tiyak na ikakangit-ngit ninyo ni Padre Damaso. Ano yun? Magaganap na po mamayang gabi ang pamamanhikan ni Senyor Ibarra sa aking senyorita. Matutuloy na po ang kanilang kasal. Oh, maldisyon de Diyos! Kalipas. La 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 la. Okay. This was a heavy episode. Amigo, may nais lamang akong malaman tungkol kay Binibinigay. Tila nahulog niya yata ang iyong loob sa estrangherang pumasok sa ating buhay, amigo. Kakausapin ko si Crisostomo. May mga bagay lang ako na ipagtatapat sa kanya. Pagtatapat ang alin? Si Fidel de. Sanap narito ka. Sabi mo mama kay Crisostomo na wag na muna tumuloy sa pamamanhikan. Wala akong mukhang mayaharap sa kanya. Ano? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba kasi talaga? Basta sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sir, hindi kaya tinakot at pinagbawalan na naman siya ni Padre Damaso na tanggapin ka at ituloy ang kasal niyo? Okay. Okay, so Salvi is going to threaten them. Okay. This is getting crazy. This is getting crazy. Everybody's fighting for their place, for their own little thing. My God. There is a certain tension now from all sides, from all different plots that we have, that is slowly rising. We are coming to some sort of a peak moment here. That's what I'm feeling. We've got the only thing that is still very calm and very cute on the side is the relationship, or the sparking relationship of Clay and Fidel. That is still very innocent on the side. But all of the other plots, all of the other threads of story are getting way more tense at the moment, little by little. Okay. Very interesting. Very interesting. It was good to see Maria in such a rage, in just such a... At that moment, she was speaking her heart. She was just speaking her heart without thinking of any social restrictions, moral right things to do. She was out of that. She was just herself, venting every little anger that she had inside her. That was good to see. As for all the other things, I have no idea where this is going, but it's definitely wow. Okay, folks, my goodness.
Thank you all for being here. Maraming salamat po. You guys are great. Please take care and stay safe out there. Amping, ingat, and yes, as I always say, sarangay, anyong,